Sa 18 years mo, maipon ka naman. Meron naman. Kailan mo nakuha ang first million mo dito sa United Arab Emirates? Ano ba yan? Property or monetary? I mean, Yeah, let's say, Property. sige. Doon muna tayo sa monetary. Kailan mo nakuha ang first million? pwede mo. Kasi hindi naman natin sasabihin ko, Baka maraming PPM sa akin. pangutang! ano naman, I mean, ano lang naman to, way of giving an inspiration. Yes. Tama. Pero kailan mo nakuha ang first million mo? Grabe na question. The 1 million question. Hindi kasi di ba, most of the time, puro mahirap yung mga pinagdadaanan nila. But the thing is, dito sa UAE, hindi natin natanong na ikaw may ipon ka, pero kailan ang first million mo na nakuha? Ilang taon ka? Grabe yan. Sa Taon 18 talaga. years na dito sa Dubai, ilang taon ka nung first mong nakuha ang Pero million ano mo? ko muna saglit. Ano tayo to? 2026, di ba? 2026. Year na lang, sige. Sige, let's say 2000. 2000. So, parang after 12 years, dun mo palang nakuha yung first million. Wow! Congratulations! Pero naka-ano na yan? Naka-allocate Kalat-kalat na. na yan. From waiter to HR manager. So, grabe tong kababayan natin na i-interview natin ngayon dito sa United Arab Emirates na sinasabi talagang basta Filipino ka, walang pinipili as long as magaling ka sa trabaho, dedicated ka sa trabaho. So, puntahan natin ngayon si Kuya JC at interview natin kung kamusta yung pamumuhay niya dito at kamusta yung bahay na tinutuluyan niya ngayon. So, hindi lang to interview ng isang OFW kundi house tour na rin. Let's go! Wow, nag-doorbell tayo. Pasok! Wow! Hello, Mr. JC! Hello Kamusta po. mo? Wait lang, ilalagay ko lang ito sa inyo para... Ayan. So guys, nandito tayo ngayon sa bahay ni Kuya JC. So, pasok tayo, tingnan natin kung ano ba yung itsura ng bahay niya. At syempre, kung gano'n na ba siya katagal dito, mga pinagdaanan niya dito sa United Arab Emirates. So, Hello halika po. po. Pasok po, Thank you pasok. po. Wow! Ang ganda naman ng bahay niyo. Batid po Okay lang, okay lang. Okay Pasok lang. lang. So, Ano lang, tawag dito. Very simple lang. yeah. So, Kuya JC, sino yung kasama niyo dito sa bahay? So, ang kasama namin dito ay isang mag-asawa sa master bedroom and then si Azin na sa Pilipinas. Pero yung may-ari ng ano nito, shoutout to Martel. Okay. Dito siya dati, isang fashion designer din sa Dubai and then wow. nag-transfer sa Oasis kasi ano yung work niya. Wow! Pagpasok-pasok mo, maaliwalas yung bahay nila. So, syempre, house tour muna natin si Kuya kung ano ba yung itsura ng bahay nila. Pagkatapos, interview natin siya. Kasi, sabi niyo sa akin, from waiter, naging HR manager kayo. Opo. Di ba? Opo. Grabe talaga yung mga Filipino kasi basta talaga mahal mo yung trabaho mo, ginagawa mo na maayos, walang imposible. No, Tama, grabe. tama. So, eto, ilan kayo lahat dito, Kuya? 4. So, Apat lang 3 kayo? bedroom siya, oo. So, isang master's bedroom, ano yung mag-asawa, isang Filipina, and then yung husband niya is Indian. And then si Azin naman sa pangalawang room, and then ako yung sa third room. Wow, so solo kayo sa isang room. So, ilang rooms to lahat? 3. Tatlo 3 lang. bedroom, oo. Okay. So, dito, Share lang kami dito sa sa table. I mean, normally itong place na to, parang ano siya, parang ghost town din. Kasi wala masyadong nagtatambay dito. So mostly luto na and then eat and then punta sa kanilang kwarto. So, yun lang. ganyan talaga dito Set sa up. UAE. Kahit sabihin mo naka-bed space, kahit sabihin mo naka-partition, most of the time hindi nakikita yung mga tao kasi lagi talaga nagtatrabaho sila. So makikita lang sila most of the time sa gabi, magluluto, pagkatapos kakain, tapos wala na. Hindi mo sila makita kasi most of the time pag bahay talaga, pahingahan. Correct. No? Tapos especially si Kuya JC, kalaro din namin to sa badminton. Po dito yung ano ko, like, siguro late kasi ako natutulog. So mga, like, from 9 or 8 onwards hanggang maantok na ako. Tsaka na ako nagano. Kasi nanonood pa ako ng ano. Nanonood kayo ng TV. So most of the time pag nanonood kayo lang mag-isa. Oo, ako lang mag-isa. Saka sabi ni Ayun lang. Kuya, designer yung nag-ano dito, yung may-ari Si dati. Martel, Martel So Barba. siya din talaga nag-ayos nito. Parang partly. Tapos kami nilang nag-ayos, continue. Yan, mga halaman sa ganyan. Yan. Ang ganda niya. Saka, ano po to balcony? Walang balcony sa UP Tower. So, glass lang siya.
kasi daw for safety. So, wala talagang balcony lahat. Yeah. So, Okay. So, pwede din natin makita yung yung kwarto niyo. Okay. Wow. Sana nakapaglinis konti. Wait lang. Bago pa tayo pumasok, ito pala yung kusina nila. So, open yung kusina Open niyo. kitchen, oo. Oo. So, at ang cute niya, alam mo ba, sabi ni Kuya JC, ito daw bahay nila. Halika dito, Kuya. Sabi niya, ito daw bahay nila is isa sa pinaka-matagal or pinaka-old na Sa building Sheikh Zayed. sa Sheikh Zayed Road. UP Tower. UP Tower. Kung di nyo alam, itong building, itong Sheikh Zayed Road is talagang isa sa mga iconic na skyscraper dito sa United Arab Emirates, no? So dito makikita mo yung Burj Khalifa, makikita mo yung Museum of the Future. Marami pang iba, lahat ng magagandang buildings dito sa UAE most of the time. At yung mga una pa, no? Yes, po. So grabe, ganito pala yung itsura ng bahay or itsura ng kusina nung araw. Oo. Very ano lang siya. Very basic lang talaga. Tapos, kasi yung design kasi ng building, parang inspired siya sa yung tawag yung sa mga Egyptian. Okay. Kaya yung floor, parang nasa pyramid of Egypt yung mga block-block. So parang ganun yung inspiration niya. Oh, ang cute. Kasi tinan mo, pero paano yung nagluluto kayo? Hindi naman nangangamoy or what? Hindi nyo pinoproblema. Okay lang. Okay lang. Mostly mga Filipino, okay naman. Pero sabi mo kanina, may kasama kayong Indiano. Oo, ang husband ni Jazz. Ni Adjust, okay. Yung kasama mo dito sa bahay, paano yung nagluluto ka ng tuyo? Okay lang sa kanya, parang inyo na din siya kasi parang yung asawa niya nagluluto din. Okay. Pero nung una, okay lang, wala nang problema. Oo. Kasi dati ako may nakasama akong ibang lahi dun sa bahay na naka-bed space ako. Pag nagluluto kami, lahat sila lumalabas. Alam mo yun? Na-experience din ba yun dati? Dati, ng araw sa shared accommodation. Oo. May 3 rice cookers, so 3 may-ari. Oo. Yan yung ito yung sign na Typical. sharing. Hindi kasi tinan mo, may 3 rice cooker. Ibig sabihin, iba-iba yung tao na nandito. Kasi most of the time, may family, isa lang yung rice cooker. Di ba? Correct. So dito, nagluluto naman kayo? Nagluto kami. Minsan, nag-order ng food for the whole week and then nagluluto din minsan pag tinatamad. Pero nagluluto, ang mag-asawa nagluluto sila. Tapos si Azzy, mostly order and then kasi siya, conscious kasi sa kinakain, so mostly mga vegetable and Okay. so shared sa mga cabinets. May shared mga, din sa plate, shared sa Sa plates, shared lahat sa ng mga plates. gamit dito kasi nga minimalist ang kailangan nyo dito kasi so, maliit dito, yung ano nyo. normally sa akin to, Apo. so may mga chichirya. So yan, sa akin yan. And then, dito naman sa akin, konting lang yan. Yeah. Then, ito shared siya, mga baso and tapos everything. dito, shared din to. Mga cutleries. yan. So ito kay Azzy. Sa kanila. Kay Azzy, yung nakabakasyon, yan sa kanya. And then dito sa mag-asawa. Yan, Okay. kanila yan. So kahit sharing kayo, talagang parang family din kayo. Oo, parang ganun. Kasi madalang yung ganyan, di ba? Yung iba kanya-kanya talaga, pero kayo talagang family. Matagal mo na silang kasama? 1 year. 1 year yung mag-asawa, pero si Azzy, pang 3rd contract na namin to 3 years. Pero before, nagkasama na kami dun sa Blue Tower, yung malapit sa may McDonald's, opposite road. So sige, tingnan muna natin yung kwarto ni Kuya. So syempre, mag-isa, family sila dito. Sana nakapaglinis. Ay, ang cool. Parang hotel type pala dito. Tinan mo ko. So, ito yung master's bedroom. Doon yung master's bedroom. Then, ito yung 2nd room. Ito yung 3rd room. Okay. Ang master's bedroom, meron siyang own toilet, naka-attach. Tapos, room number 2, meron siyang own toilet. And then sa akin din. So tatlo yung toilet yung tigi-tigi sa kayo. Wow. So ito pala talaga yung sa'yo. Kaya pala, malinis din kasi mag-isa, walang masyado nag-share. Okay. So itong... Sana nakapag-ano. Ano to? Jofel, yung real name ko talaga. Jofel. Jofel Carl, kaya JC. Okay. Sana So sige, nakapag-inis. tingnan natin yung kwarto ni Kuya. And, Pasok lang. Okay lang. So guys, wow. So ito lang yung ko. May safe space, kumbaga. So, nag-work from home ka din? Minsan, nag-work from home din ako minsan. Nanonood ka ng TV din sa labas, pero may TV ka rin naman dito. Actually, wala yung TV sa labas dati. Bumili lang ako kasi gusto ko yung parang sala feel na may TV. So, minsan, mostly doon ako nanonood. Okay. So dito, tinan yung kwarto niya. Wow, hindi pa nakapag-ayos kayo nito kasi ito biglaan tong namin. Pero ang ganda-ganda. Pagkatapos, magkano yung binabayaran mo dito? Sabihin ko sa'yo mamaya. Hindi nga, magkano Mga kaya? siguro mga between 4 to 5.
All-in na yun. Eto, 4 to 5,000 yung range ng All-in na binabayaran range, ni oo. Kuya. Kasama yung internet, water, parking. Bakit? Buti kasama yung parking. Kasi ako lang merong may sasakyan for now. Wow, nakakatawa naman. Hindi kasi guys, malaking bagay ang parking. Mahal Correct, ngayon ang oo. parking ngayon. Yung dating 3 dirhams per hour, ngayon 6 dirham na pag rush hour. Tsaka nagmahal na rin yung mga parking allocated na nagpaparent sila. Dati yata mga 200, ngayon mga 300 per month. So malaking savings din siya talaga pag mayroong free parking sa apartment. Sa building talaga, mas okay yan. So, eto Kuya, ano yung inspirasyon nyo? Bakit ganito header nyo? Actually, gusto ko talaga yung white, gray, and black. And then nakita ko yan siya sa Guys, pwede kayong mag-search sa sa FB Market. Maraming mga Marketplace. marketplace, maraming mga available and then mas pa siya, in good condition, tapos very practical at the end of the day. Hindi siya ganun kamahal. Let's say, nabili ko lang yan 50 dirhams. Ay, talaga? Oo. Ang I think nakita ko siya mga almost 200, pero 50 dirhams ko lang siya nakita. Tapos nagmamatch naman siya sa gusto ko, like gray, white, and black. Lahat nandito na. Oo. So parang kino-complement ko lang siya sa sa mga eyes dito. So, wow, tingnan naman natin to. Ang laki-laki ng bag ni Kuya kasi nga sabi ko sa inyo kanina, nagbabadminton talaga si Kuya at ibang level siya, level D. Pangmalakasan to. So, meron ka ditong window. Wala siyang, siya, glass lang din. So, glass lang siya talaga. Glass lang siya. Nakitang-kita dun sa labas. Yun yung metro. At kitang-kita yung metro dito sa labas. Metro na mismo. Pero hindi ka nagme-metro. Nagme-metro naman ako. Nagme-metro naman Pero ako. madalang kasi nga. Pero pag malapit lang siya, minimetro ko na siya. Minimetro At least mo lang makakasave siya. ka ng time tsaka din. Ng fuel. Especially ngayon, nagmahal ng fuel. Di ba? Oo, hindi totoo naman nagmahal na ngayon. So dito, ikaw lang mag-isa. Ako lang mag-isa talaga dito. Wala kang kasama. Wala. Ay! Wala akong kasama. It's me and myself. Yeah, pero nagbibisita ka rin dito most of the time. Mga friends ko, shout out sina Ivy, yung B5 sina Ivy, si Nikki, si James and Jonette, yung mga barkada ko sa badminton. So dito kami nag-hangout minsan, nanood ng movie, dito kami kumakain. So yun. Wow, nakakatuwa naman. So, working station niya at also may nakita ko dito. Alin? I think may meaning to. Alin? Ano to? Sino ang nagbigay nito? Actually ito, galing to kay si Jenny, galing din nakastay dito. Tapos nasa Canada na siya. Parang sabi ko diyan ganun ng sabi niya sa akin. Wow. So, napakabait. Shout out to Jenny na nasa Canada na ngayon. nakakatawa naman, no? Tapos binigyan ko pa nito, parang kala ko jowa-jowa. Wala. si Jenny. Si Jenny. So, ayan, mga pabango ni Kuya. Yan And lang. also, ang dami. Eto, dito sa side na to. Kung dito sa part na to, puro trabaho yung makikita mo. Dito naman tayo sa side na to. Kasi, eto liga dito, Kuya, nakakatawa kasi sa side ng mo, parang at the end of the day, syempre, nandito tayo sa United Arab Emirates para sa family, which is eto talaga yung family mo, Kuya. Yun talaga yung ko. Eto sila, lahat eto yung full family mo talaga. Yung mom mo. Si mama, si papa, tapos dalawa kong sister. And then itong sister ko nasa nasa London na yun siya, tsaka yung baby niya. Wow, nakakatuwa naman. And also, parang nakikita ko sa picture mo na talagang ang layo na narating mo. Yeah, thank you, Lord. Yeah, hindi ba totoo naman? Kasi tinan mo, it's one of a sign na makakapunta ka ng Paris. Have you ever imagined makakapunta ka dito when you're young? As in, hindi ko talaga ma-imagine na makapunta ako dyan sa mga lugar na yan. Talaga? But, yeah. Hindi mo talaga ma-imagine ito. Nangyari na lang siya siguro dahil sa sa mga bagay. Sa mga bagay, di ba? Grabe. So, feeling ko magaling kayo kung ganun, magaling kayo sa lahat ng bagay. Ay, hindi ako perfect na magaling talaga. Siguro yung disiplina tsaka diskarte. Tsaka yung pakikisama. Very important. Yun talaga. Pakikisama talaga yung pinaka-importante. Pero pag-uusapan natin yan doon sa sala nila. Pero ngayon, para nakikurious ako dito. Can we open it? Hindi na siya masyadong ayos pa, pero okay lang. Yeah, okay. So wardrobe reveal. Yan, mga damit lang, pang office, pang travel, saka mga shoes, ganyan.
Saka yan, of course, badminton. Yun, very ano lang. So, grabe, nakikita ko puro mahilig kayo sa mga long sleeve. Oo. Siyempre, pang office. Mostly for office talaga. Mm-mm. Pero sabi niyo dati, waiter kayo. Oo, waiter ako dati. So, na-imagine niyo ba na magiging ganito yung wardrobe? Hindi. Di ba? Parang, Yung dati, ano ko, puro ano lang, yung anong tawag doon, yung maliit na cabinet. Ano lang yun, uniform or plain shirt. Ganun lang talaga Plain yun. shirt, Ano, tsaka grabe. short, kasi pero ngayon, wow, parang pag yung nakikita mo yung sarili mo ng araw na parang, ay, parang it's a sign na talaga, ay, pang office to, si Kuya. Nakatawa, Ano lang, sige po, ganun sarado lang. natin. At eto din po, ano naman yan, pang Talaga casual na binubusan. lakad. Hindi pa masyadong maayos, sorry. yeah, hindi ba? Kasi kailangan ko pa ano yung color. So yan, Ay, ano din talagang pang pag lakad. medyo OCK, nagkakasama nga yung Oo, black, yung black. white, Oo, yung lahat ganun, ng oo. ano. Wow, nakakatawa. So, yan lang. Yung ano, Hindi, at least, di ba? small na ano. Ang ganda din ng ano niya, ng kwarto niya kasi nga may attached cabinet. Kasi alam mo pa magre-renta ka kahit room lang, yung attached cabinet is mahal. And also, oo. by the way, dito sa side na to na Shake Side Route, medyo mahal talaga Mahal yung talaga ano. siya, oo. Bakit napili nyo dito sa Shake Side? Kasi dati, yung office ko dyan sa DIFC, so walking distance, hindi na ako nagka-car. Oo, so like 10 minutes walk lang siya. So mga almost 3 years din. Malaking bagay yun. Malaking Siyempre, bagay, ang laki oo. ng tipino kahit may kotse Tipid ka. di talaga ba? ako sa tsaka yung mileage ng sasakyan. Pag ibebenta mo na kasi, di ba? Okay, pero ngayon, medyo malayo na. Malayo na siya sa DIP2, so mga around 40 to 45 minutes. Are you planning to move? For now, I'm happy. naman. Kasi Okay naman yun yung ako mahirap kasi pag may memories ka na ginawa dito, yung mga kasama mo, ang hirap na lilipat ka ulit pagkatapos dadali mo lahat ng gamit mo. Actually, nag-plan ako sana mag-move and then parang na-realize ko na mas okay pa rin dito. Suma total, mas okay pa rin siya. Kasi Sa parang nasa convenience. center ka eh. Sa center. Papunta dito, mag-badminton sa Fortuna, go-badminton doon. Sa ganyan Jibil sa- Ali, so mas okay siya dito. Yeah. Saka 3 years. Tapos yung work mo is, ilang months ka na dyan sa bago mong work? Mag 1 year by July. Ang bilis ng panahon talaga. No? Yeah. So sige, habang pagkakwentuhan naman natin yung buhay ni Kuya, punta tayo doon sa kanyang sala. Sa living sala room. tayo, sa living room nila. Ayan. So grabe, ang tahimik dito sa bahay nila Kuya. Sabi nga niya, hindi sila nagkita-kita. Oo. Guys, alam nyo, chinat ako ni Kuya kasi sabi niya, gusto din daw niya mag-vlog. Hindi, pero totoo Oo, ha. oo. Kasi Yung ako guys, alam mo, ang vlogging, ginagawa ko lang siya as memories, nilalagay ko lahat sa YouTube. Pagkatapos, ginagawa ko siya as, libangan talaga. Tapos ako curious din talaga ako sa mga tao, pamumuhay dito, ano ba yung nangyayari sa mga Filipino, yung mga successful Filipino, mga may pinagdadaan ng Filipino. So ikaw Kuya, kung mag-vlog ka, gawin mo. Okay. Wag mong wag mong isipin kung may manonood or hindi. Oo Kasi pag iniisip mo yan parang, oh my God, wala nanonood, parang mawawalan ka ng motivation sa sarili mo. Hindi. Gawin mo yun kasi masaya ka. So, syempre, dito tayo sa magandang spot ng bahay ni Kuya. Ayan. 16 years ka na dito sa UAE. Grabe yan, tagal na rin. 2008. 10 years na. Naku, nakalimutan na rin ni Kuya. Kailan taon na siya? Sa sobrang 18 tagal. years. 26 ngayon eh. Oo nga. Kunwari 2010, di 16 years Ah, na plus 2. 18. 18 years, Okay. 18 years, sorry. 14 years pala ako sa HR. Okay. So 18 years sa UAE, okay. Pero grabe, sa sobrang tagal na niya dito na talagang, kasi naramdaman mo na talagang your home is UAE na rin. Correct. Sa sobrang tagal mo, hindi mo na binibilang as long as you are happy. So talagang, grabe, no? Sa sobrang tagal mo dito, sabi mo sa akin, nag-waiter ka. Yes, yun talaga pinakauna kong job. Backstory lang. Nakatanggap ako ng job offer sa Philippines. Kasi nag-send ako ng CV sa Peso, sa Cebu. And then, after 3 months, tinawagan ako and then, if interested ako and then may kontrata, ganyan-ganyan. And then, after another 3 months, nakalipad ako. So medyo matagal din, parang 6 months yung 6 nangyari months. yung Parang process. 6 months. Yung paghihintay, ganun. Noong 2008 ba, hindi uso yung mga tourist dito? Kumbaga, direct car talaga from the Philippines papunta dito.
Wala akong masyadong idea, pero I think mas, yun nga, Derek Carr. Gusto pa yung pink visa dati. I know yun. Alam ko yung pink visa. So, Oo, kailangan, yan. kasi ngayon e-visa na Sana, yung meron oo, dito. oo, Yung sasend na lang sa'yo, Yeah, okay na online. Pero yung pink visa, kailangan talaga padala yun yung sa sa Pilipinas. Pilipinas. Ihintayin mo Hintayin mo pa. pa, oo. Pagkatapos, yun, parang talagang yun lang, ipipresent mo sa immigration. Without that, hindi ka Hindi nila mo papapuntahin. papasukin. Oo. Pag copy lang, hindi ka nila Hindi. papapuntahin. Yun Dapat talaga original pink visa. Oo. So, direct hire ka pala. Ang Direct hire. cool. So, waiter ka for how long? 2008, 9, 10, 11, 12. And then, on the fifth year ko na ako nag-HR. Oh. So, mga 4 to 5 years ako nag-waiter. Like, waiter to head waiter. Wow. Pero sa Pilipinas, waiter ka din talaga? Actually, nag-start ako sa kitchen staff. Kitchen helper ako sa Pilipinas. Ay, talaga? Oo. Pagkatapos, graduate ka ba? Graduate ako ng BS HRM. And then nag-OJT ako sa Singapore for 6 months. And then pagbalik ko, and then nag-graduate, and then naghanap ng trabaho, and then nag-start talaga ako sa sa back of the house, sa kitchen as kitchen helper. Sa Pilipinas? Oo. And then yung operations manager namin parang kailangan niya ng support sa front of the house. So sabi niya, meron ka bang experience sa sa floor? Sabi ko, kasi nag-OJT nga ako sa Singapore. And then doon nilabas niya ako sa kitchen, and then doon na nag-start sa pagiging waiter ko. Wow, grabe. Pero ano yung sikreto? Parang sabi mo nga, 5 years, 4 years na waiter 5 years pagdating dito. dito, oo, 5 4 to years 5 na years. waiter dito. Pagkatapos, naging Nag-shift HR manager. Paano nangyari yun? Ano yung sikreto? Siguro, para sa akin, never stop learning. Parang ganun. And then, pag mayroong opportunity, dapat i-grab kasi hindi lahat ng opportunity ibibigay sa atin. Oo. Ito yung niyan. Parang once the opportunity knocks, kasi tayo mga Filipino most of the time, pag may nag-offer sa'yo, ay hindi, okay lang, wag muna, may bibigay sa'yo, pero hindi okay lang. Parang alam mo, sinasabi ko sa mga kaibigan ko, grab it, kasi opportunity knock once. Correct. Pagkatapos, hindi natin alam kung pag hinindihan mo yan, hindi mo alam kung magiging available pa yun, yung Kung offer babalik pa pa yung sa'yo. opportunity, correct. So, nung time na yun, meron kasing cross-training program nasa Armani Hotel Dubai, sa loob ng Burj Khalifa. So, nag-try lang ako. So, then, nag-cross-training ako for almost 6 months. And then, hindi ko ma-move talaga ako sa department na yun. And then, siguro, maswerte lang din ako. And then, yung isang lokal doon na Emirati na HR, administrator, nag-leave siya sa company for study sa UK. Okay. And then, naghanap sila ng someone na makapag-replace Sa for that kanya, position. Siguro within 2 weeks, kasi 2 weeks yung notice niya. And that time, natapos ko yung cross-training ko sa Human Resources Department. So, na-absorb ako sa department, and then yun, nag-start yung journey ko sa HR. So talaga nag-aral ka pala, kumuha ka ng nag-cross-training. certificate. Nag-cross-training ako, and then, hindi ako pa kumuha ng certificate. Nag-cross-training lang talaga ako sa HR. Ano yung sa'yo, nag-motivate sa'yo na mag-cross-training? Kasi parang, syempre 5 years kang waiter, naging head waiter, pagkatapos biglang, ay, tinamad na ako dito. Paano, di ba rin ganun? Pero actually, it's a hard decision. Kasi nung sa pa ako, sa F&B department, I have, in terms of finances, maganda talaga ang kita doon. Kasi apart from tips, meron ding service charge. And then, nung binigay sa akin yung papel as an HR administrator, nakita ko talaga, meron talaga siyang difference na parang bumaba siya kung isuma total mo yung yung income mo. So, I think hindi siya, kung talagang isipin mo talaga yung pera lang for that time, talagang hindi mo siya tatanggapin. But then, yung inisip ko talaga is for long term. Sabi ko, one day, marireach ko din yung kung ano talaga yung gusto ko dito sa department na to. Oo. So, nag-start talaga ako from the scratch as an HR administrator. And then, yun, nag-bloom yung yung career ko, nag-progress. And then, siguro mga after 5 years, and then merong sa akin, nag-poach for HR
manager position. Wow, Sa grabe. isang group of restaurants. Isang group of students. Pero from the time na dumating ka dito, na naging waiter ka, is it the same company talaga? Hanggang maging waiter ka or nag-move ka doon sabi mo Nag-move. sa ano? Yung first company ko dito, ano siya, Lebanese restaurant. Okay. For almost, ano din ako doon, for almost 3 years. Kasi 3 years dati ang contract, di ba? 3 years. And then, merong nagbigay din sa akin ng business card. Shoutout ko siguro si Miss Matet. Nasa si Imar. Matet. Siya din nagbigay sa akin ng business card. And sabi niya, try mo. Kasi uwi na sana ako yun. Kasi nung time ng between 2008 and 2010, global recession. So, delayed ang salary. Marami din nagtanggalan. And then, sabi ko, sige, try ko. Baka ito yung chance ko na pwede na ako lumipat na ibang company. So, yun, nakuha ko yung job sa Imar Hospitality. So, doon talaga ako nagstay for long. Mga almost 6 years din ako doon. So, doon talaga yung nag-progress yung career ko from waiter hanggang naging HR coordinator. So, every year, merong nangyayari sa sa career ko. So talagang na ano ka, so ibig sabihin magaling ka talaga kasi talaga napopromote ka every year. Siguro ginalingan ko lang. Kasi parang nakita ko din doon na talaga yung tawag nito yung company na marami ding nag-progress na mga empleyado. So sabi ko, I think ito yung kasi structure dyan na company talaga. So, I'm so thankful na napunta ako sa Imar Hospitality Group for 6 years. Talaga sa naging parang academy. Ng growth mo, ng mga learnings mo, yung character mo as an employee. So, doon talaga na-develop. Ang dami mo natutunan. Nadami ko natutunan. So, hindi siya parang one day, pagising mo na ka na, HR administrator. Talagang dadaanan mo yung mga steps, mga procedures na hindi madali at the end of the day. Kasi like for example, sa cross-training, after ng 9 or 10 hours na shift mo, kailangan mo pa maglaan ng 3 hours para sa course training mo. So, talagang bigay ka ng time, bigay ka ng effort, and sacrifice. Yeah. Nakikita mo yung waiter na, kunwari mo, ngayon kumakain ka, may nagsaserve sa'yo. Waiter, parang ito ako dati. Okay. Di ba? Parang, nakaka-humble din siya actually. Kasi, makita mo yung sarili mo sa kanila during that time. I'm sure, iba-iba naman ang perspective ng mga empleyado. But I hope na yung mga talaga nagsimula from the scratch, hindi talaga sila susuko. Talagang kung meron silang ambition and goal, then they have to fight for it. Yeah. Pero ikaw, when did you realize na parang gusto ko mag-HR? Kasi for 5 years, waiter ka, pagkapos bigla na lang, boom, waiter, HR ako. Nung nag-cross training ako, mostly kasi may mga Filipino din doon sa HR department. So nag-encourage din sila. Shout out to Miss Antoinette Gaza. Siya talagang first mentor ko sa human resources. Siya doon, HR manager sa Armani Hotel. Nag-start ako mag-cross training sa Learning and Development Department. And then, nakita niya ako, sabi niya, alam mo, mas bagay ka sa HR. Ay, talaga? Oo, yun talaga. Pinuntahan talaga niya ako doon sa sa cubicle sa L&D department. And then, sabi niya sa akin, alam mo, mas bagay ka sa HR. Punta ka dito bukas. Ay, gano'n. Oo, kaya hindi ko siya makalimutan, Miss Antoinette Gaza. Thank you so much sa guidance mo. Until now, siguro yung namin, yung parang journey namin as an employee, it's more than just an employee and coworker sa organization. Kaya parang na kami, parang more than that talaga. Friends, family na talaga ang turing ko sa kanya, the same way din sa akin. Grabe, no? Grabe yung Antoinette Gaza. Antoinette Gaza. Ano do you think nakita ni Miss Antoinette Gaza sa'yo para sabihin na bagay ka sa HR? Di ba parang? Siguro, yung sarili din niya, kasi nag-start din siya as a hostess. Oo, nag-start din siya as a hostess and then naging HR manager din. Okay. So, parang gusto talaga niya
i-mentor yung yung mga talagang gustong mag-progress ng mga empleyado. So nakita siguro niya yung drive ko, yung potential na someday maging kagaya din niya. Siguro talaga magaling ka mag-handle ng mga tao. Siguro yun na nakita niya kasi people person daw ako. Sabi niya sa mga first department kasi nandoon ko is more on employee engagement. So parang nakita niya na madali akong i-approach, na kahit mga manager na ko sila na parang na-coordinate ko sila sa mga events sa hotel. So yun. Pero sabi mo din sa akin kanina na during 2010, yung naging karoon na recession dito at gusto mo na rin umuwi. Oo, gusto ko na umuwi. So it means natanggal ka sa trabaho mo that time? Hindi, paano na? Patapos na yung contract ko. Okay. Hindi ka na i-renew? Hindi na ako, parang ako gusto ko na rin umuwi. Kasi like delayed ang salary for 3 months. So siguro pag wala kaming monthly tips sa restaurant, I don't know. Wala. Buti lang meron kaming accommodation Free is provided accommodation, naman sa company. Sa transportation. Yun. Grabe din pala yung journey mo dito. No? Ano yung difference ng JC noon sa ngayon, bukod sa pagiging waiter to HR manager? Siguro yung JC noon, I think more on personal goals and personal ambition. Whereas ang JC ngayon, more on i-apply ko yung anong natutunan ko sa mentor ko. Gusto ko rin mag-mentor. And then gusto ko rin na, ano bang purpose mo? Parang purpose-driven life. Ano ba talaga yung purpose mo na? Yung tumulong sa kapwa, maghanap ng mga pwedeng, siguro magbigay ng mga free seminars. So for on giving back to the community. So that's what your purpose in life yun. talaga na ano mo? Now, recently na dumating na ako sa ganito na status ng life. So sabi mo kanina, hindi mo talaga ma-imagine na magiging HR manager Hindi ang talaga. isang waiter. Oo, hindi talaga as in. Talaga? Wala talaga sa Did you pray for it? Siguro kasama na siya sa process na yung nagkaroon ng opportunity na mag-strain, ganun kasi at the end of the day, hindi mo naman talaga hawak yung yung parang sarili mo lang na gagawin. Talagang meron talagang blessings sa God, lahat ng gagawin mo. And you need guidance actually. Yeah, totoo. Ano do you think yung sekreto ng pagiging ganyan? Siguro yung lang talaga, yun nga, magtiyaga and then being humble and then yung talaga, yung character mo. Dapat marunong ka talagang makihalubilo sa mga mga tao. Especially dito sa United Arab Emirates. Sabi ko nga lahat dito is merong trabaho. So you don't know kung sino yung makakasama mo, kung sino yung makakatulong sa iyo talaga. So yung character talaga kasi lahat naman tayo we have our own skills. Meron tayong certificates, meron tayong pinag-aralan, but if yung mindset natin, if yung character natin hindi siya aligned sa kailangan for that specific or company or kahit personal, I think hindi ka magsasucceed para sa akin. So very important talaga yung character. Yeah, totoo. Character talaga kasi sabi nga nila na lahat ng bagay is natututunan. True. Pero kung ang ugali mo, ang hirap i-correct. Hindi totoo, di ba? Lalo na sa HR, parang most of the time, mas pinipili nilang i-hire yung taong alam nilang matututo, pero yung ugali nila is kayang-kayang susunod yung tao, gagawin yung mga gustong gawin. Instead na, eto may ugali to, kahit magaling to, naku po, sasakit ang ulo mo. Totoo yan. Totoo diba? yan. In reality, ganun talaga nangyayari. Oo. Yeah. So, recently lang, meron lang akong experience sa staff namin sa Abu Dhabi, na parang, bago pa siya, aligned staff, tapos meron siyang ganun na attitude. Sabi ko talaga sa kanya na, kung gusto mo talaga mag-succeed, dapat mag-start sa character. Yes, totoo. Yun talaga ang pinaka-importante. Yun ang parang kung sabi nila ticket or passport mo para mag-succeed ka, then you have to master your yung character mo talaga, i-mold mo siya as an individual. Yeah. Okay. Sa mga naghahanap naman ng trabaho dito sa UAE, syempre sabi mo nga character. So sa mga i-hire nyo, ano yung pinaka-main thing or character na hinahanap mo sa isang tao pag gusto mo siya i-hire?
yung marunong makinig, Oo. very important, is a good listener. Kasi before ka maging good speaker, dapat maging good listener ka para sa akin. And then, yung sa work naman, dapat may teamwork. Very important din yan. And then, yan, yung pakikitungo mo sa mga empleyado. Important Grabe. talaga yun. Nakikita ko pa nung naltaan nyo, talagang very professional. Alam mo yun, hindi nakakatuwa kasi. Ano na talaga, based on the experience lang naman sa mga empleyado. So, importante talaga yun kasi at the end of the day, ikaw yun eh. Hindi yun yung parang kung mag-pretend ka, hindi siya pwede. Dapat i-ano mo talaga siya, i-apply and then i-master mo talaga siya. Talagang nahubog ka talaga na experience tsaka dito sa'yo. madadala mo yan siya kung ano man yung mga professional ambitions mo or goal, may apply mo siya in the later on. Yeah. Kaya habang ka pa, let's say line staff or bago ka pa lang sa sa industriya mo, then you have to build a professional character or good character. Kasi yan siya, parang yan ang pinaka importante talaga sa sa career mo in later part. Oo. Ilan taon ba kayo nag-start dito sa UAE? Ilang taon na ako nag-start? 25? Late na ako. Late pa nun pero grabe. Late na, kasi di ba marami nag-start yung mga 18, late na ako, 25. Pero ibang-iba ang 2008 na wala pang metro, wala pang Burj Khalifa at ngayon. I think ngayon medyo strict na parang if hire ka even as an HR, kailangan magaling ka sa Excel, magaling ka sa ganito. Ikaw ba alam mo yun? Kasi parang, di ba? Totoo yan. Di ba kailangan talaga may experience ka or what? Pero alam mo, sa nakikita ko dito sa UAE, swerte din yung mga taong bago pa itayo ang Burj Khalifa, nandito na. Totoo din. Oo. Di ba? Kasi that time, parang eto booming country pa lang, to booming city pa lang ang Dubai noon. Pagkatapos, ang daming opportunity, I think. Correct. Tapos, I think that time, tinitingala talaga yung mga Filipino. Nire-respeto talaga yung mga Filipino, no? Medyo stricto ba ang UAE that time? In terms sa job opportunity, meron din naman. Very din naman. Meron naman silang siniset na standard in terms sa recruitment. So, yeah. Pero madami din ba tourist visa pumupunta dito that time? Oh, marami. Marami na din. Tourist visa. May mga narinig din ako na na marami din mga tourist. Mga tourists, okay. Napunta dito na nag-tourist visa and then later on nagustuhan nila ang Dubai and then Nagtagal na rin dito. and then naghanap ng trabaho and then naging successful din. Marami din mga successful stories din na nag-start as tourist lang. Kaya nga, nakakatawa din yun. Pero ikaw, noong panahong 2008 hanggang ngayon, ano yung pinakamasakit na pinagdaanan mo dito? Pinagdaanan siguro pinakaunang company ko kasi hindi ko alam na pagdating ko wala pala akong bed. Totoo, saan ka natulog nun? And buti na lang merong magandang puso tsaka magandang yun talaga yung character na naman tayo. Magandang character. Shout out to Junel de la Cruz. Siya ang parang matagal na rin siya sa company na yon, yung pinakaunang company ko. Wala akong bed, so sabi niya, mag-ask mo na siya sa next floor kung meron nakabakasyon. So, sa Alnada pa yung accommodation namin. So, that, siguro mga 1 month, nakitulog mo na ako sa sa bed na, yung double deck bed. Tsaka, yung time na yon in one room, I think 6 kayo. Parang 3 double deck na bed. Wala din comforter. As in, wala lahat. Meron naman. Meron pa. Wala talaga ako naka-allocate na bed for me. Oo. Siguro nakalimutan or something ganun. Ay, may dumating pala. Nakalimutan natin. Oo, nakalimutan. So, yun. And then, siguro yung yung nawala si Mama 2019. Bakit? Ano nangyari kay mother? Hindi maganda yung sa kanya, pagkawala, but, yeah, very sad. Very sad. Very sad, yeah. 2019. Nandito ka nun sa United Arab Emirates. Nandito ako, and then, tumawag sila, then, sa middle of trabaho, and then, yeah. Yun yung hirap talaga as an OFW that we don't know. We're trying to do our best para sa family natin na nasa Pilipinas. But the thing is, yung time kasi is one of the most important talaga na hindi na mababalik. Na hindi mo alam kung kailan mawawala yung mother mo or kahit sino mamahal mo sa buhay. Totoo. So,
may pinagsisihan ka ba nun? Wala naman kasi actually nung time na yun, parang birthday niya on the 21. And then nag-celebrate pa kami, nag-video call, and then on the 23rd siya na matay. Walang akong pinagsisihan. Sana lang mas matagal yung pagsasama namin hanggang makita niya ako na Kung ano ka ngayon. kung ano ko ngayon. Kasi I'm very sure na happy din siya kasi yun din ang pangarap niya. Yun naman yung nakakatawa kasi talaga yung alam mo na na-provide mo din lahat. Nakapunta siya dito actually 2016. Tapos na-provide mo talaga ikaw ba yung breadwinner sa family mo? That time, kasi ako pa nag-work. And meron namang si mama, meron naman siyang mga small business. Tsaka yung tatay ko, meron naman siyang work sa barko. But, yun nga, pabalik-balik. But then, nag-contribute naman ako in terms of finances sa family. Wow, nakakatuwa naman yung ganyan. Pero ikaw, ngayon, nandito tayo sa bahay nyo, ang ganda-ganda ng bahay nyo. Na-try mo din mag-bed space. Yeah, na-try mo bed space, pero doon yun sa company. Pero nung umalis ka doon, tapos nalipat ka sa magandang company, ano yung nakapag-bed space ka pa? Partition or what? After nun, na-compare ko talaga siya doon and then nag-move ako sa Imar Hospitality. Again, very structured naman na company. So pagdating doon talagang May accommodation. proper talaga na accommodation. Like isang room, dalawa lang kayo and then ganyan, parang ganyan. Meron kayong own cabinets and then meron common toilets and CR and then may very proper naman siya. So parang wala ka palang pinagdaan ng hirap dito sa iyo. No, meron ako pala yung time na sa yung first company ko. Talaga. Kasi, let's say, nung panahon na baha sa Almuela, remember ko pa sa may national pain. Nung duty ko doon is from 7 morning and then split shift ako nun eh. So, bumalik ko like madaling araw kasi 24 hours yung restaurant doon. Baha siya. So, instead na makarating kami doon mga 1 a.m., mga almost 4 a.m. na kami nakarating. Nilakad namin kasi hindi pwede dadaan yung sasakyan. So, ikot ka, and then maglalakad ka. Tapos, on the next day, opening shift ka na naman. So mga 2 hours lang yung tulog mo. So, parang ganun. Mahirap yun, mahirap talaga yun. Pero the thing is, hindi ganun kahirap sa pinagdadaanan na iba, di ba? But hindi, pero kasi siguro yung naka-align sa'yo na ikaw, kasi nga maganda yung ugali mo. Tapos, ang smooth, ang ganda nung ano mo. Yung talagang, yung iba kasi nag-start dito, siguro, kailangan talaga pag nag-start ka, may bala ka rin talaga. Pag pupunta ka dito, hindi yung pwedeng may konting alam ka rin, kailangan talaga alam mo din sa sarili mo kung ano yung gusto mo mangyari sa'yo, no? Saka natanggal din ako sa work. Natanggal ka sa work? So, yun din, parang hindi ako ready that time. Meron din talagang mga bagay na you didn't have to ask na lang. Parang, okay, natanggal na and then done and then start ka na naman ulit. Kasi pag nag-dwell ka doon sa situation na yun, parang hindi ka move forward. Kasi nga, nandun na yung problema, you have to focus on the solution itself naman. Kasi pag puro problema, parang magiging puro negativity na lang yung mangyayari. Kasi of course, nung una, inisip ko, ano ba talaga ako dito? Parang, align ba ako sa gusto kong mangyari dito kasi tinanggal ako? So maraming questions. And then, nagbakasyon ako kasi pinayagan ako ng company, mabait din yung director of HR namin. Nagbakasyon ako and then siguro mga almost 10 days and then bumalik ako. So doon ako nag-start ulit. So parang nag-refresh ka lang, pag nag-unwind, pagbalik dito, okay, laban ulit. Di ba? Pero ikaw, di ba waiter ka nun? Siyempre wala ka pang kotse. Kailan yung first car mo nakuha dito, di ba? That was 11 years ago, 2015. You really didn't imagine that you're going Hindi to ako have a car? magsakit. Parang time na parang, ano pa yun, parang kailangan siya kasi sa trabaho. Kasi yung ano namin, yung stay na, yung lugar na tinitirahan ko that time is sa Discovery Gardens. And then yung work na napasukan ko after Imar is malapit sa may Dragon Mart. Medyo malayo. So malayo. So parang pag mag-metro ka parang it will take time talaga. Pag metro tapos taxi ganyan. So nag-force talaga ako na driving class, driving lessons and then kukuha ng car. So pero hindi ko na-imagine na magka-car ako. Pero talagang I think mataas yung pangarap mo sa buhay.
nag-ano lang siguro siya, nag-align lang siguro siya kung ano yung parang, hindi ko kasi minamadali lahat. Oo. So, kumbaga, pag merong opportunity, okay, let's try. Pag naayon sa ano, as long as hindi ka na agrabyado, sige, let's try. So, parang yun ang... Parang ano ko. go with the flow ka Oo, din. go with the flow. Tapos, if there's an opportunity, you're going to grab it. But, what are you praying for during the time na parang na hindi mo na-expect na mangyayari? Are you praying for a specific thing? Ano lang, sorry pero ano talaga ako, more on sa family. Oo. Siguro nag-connect lang siya. Okay, meron akong prayer na para sa professional goal ko na I hope na magtuloy-tuloy, na I hope na malampasan ko kung merong mga Pagsubok. challenges, which is nangyari naman talaga siya. Nalampasan ko naman talaga siya, but at the end of the day talaga, for family. For Especially kay mama. Kasi parang siya yung parang naging ano ko dun parang naging standard ko na kasi si mama, she's a fighter. Ano talaga siya sa buhay. Parang meron siyang gusto talaga and then Gagawin niya. Oo, Kukuhanin niya talaga oo, lahat. oo. So parang doon ko siguro na nakuha yung ano din niya, yung Courage. character din niya, yung courage din niya, but not as 100%, but maybe like 70 to 80% din. Talagang sa kanya sa lahat. kanya din, Yeah. So nakakatuwa kasi the universe conspired to you na talagang naka-align, no, 'di ba? Pero ngayon, yung mga sa pagiging OFW, yung mga pinopost mo ba sa social social media? media, Yung mga pinopost na sa social media, parang most of them ba, do you think na scam yun na kung ano yung pinopost natin, ito ba talaga tayo or hindi? Yung mga personal post natin. Oo. Na parang sometimes masaya yung post natin, pero totoo, hindi naman. Actually, honestly, hindi ako Ma-social media. post ng palagi about myself. Ano lang siya, parang kung ano yung feeling ko ngayon, doon ako nagpo-post. Pero hindi talaga yung parang, meron akong parang, ang tawag doon, meron akong calendar na, dapat mag-post mo na dito. Calendar of activities sa ano mo, sa wala talaga. Kung feel ko na siya i-post, pinapost ko siya. Pag parang wala, okay lang. Ikaw naman, sa 18 years mo, maipon ka naman. Meron naman. Kailan mo nakuha ang first million mo dito sa United Arab Emirates? Ano ba yan? Property or monetary? I mean, Yeah, let's say, sige. Doon muna tayo sa monetary. Kailan mo nakuha ang first million? pwede ba? Kasi hindi naman natin sasabihin ko, Baka marami ba? PPM sa akin. Ano naman, I mean, ano lang naman to, way of giving an inspiration sa mga OF. Actually, ang term ko, it's not OFW. It's OFP. why OFP? Because What- we what- are, ano mean ng OFP? Ayan, what does it Inano ko lang siya, rephrase lang siya kasi it's Overseas Filipino Professionals. Kasi lahat tayo, kahit line staff or manager, we are all professionals in different ways. Yes. Totoo naman. So, okay naman OFW, but yun ang perspective ko about OFW. So, lahat tayo Overseas Filipino Professionals. Tama. Pero kailan mo nakuha ang first million mo? Grabe na question. The 1 million question. Hindi kasi di ba, most of the time, puro mahirap yung mga pinagdadaanan nila. But the thing is, dito sa UAE, hindi natin natanong na ikaw may ipon ka, pero kailan ang first million mo na nakuha? Ilang taon ka? Grabe yan. Sa Taon 18 talaga years ako. na dito sa Dubai, ilang taon ka nung first mong nakuha ang Pero million ano mo? ko muna saglit. Ano tayo to? 2026, di ba? 2026. Year na lang, sige. Sige, let's say 2000. 2000. So, parang after 12 years, dun mo palang nakuha yung first million. Wow! Congratulations! Pero naka-ano na yan? Naka-allocate Kalat-kalat na. Pero din naman sa first, mo, yung sinasabi mo kanina, di ba may monetary, saka merong Property. may property. So, kailan yung first property mo na million na nakuha? 2018.
18. Ah, 15, okay. parang ganun. So, nauna siya. nauna Kasi siya. nga, most of the time, mga Filipino, ganyan naman talaga allocate. Okay, gusto ko ng bahay, gagastusan ko muna. Pas after makuha ng bahay, saka siya parang, okay, sarili ko naman. Ayan, congratulations! Kasi nakakatuwa yung ganyan. At least kahit mauwi ka ng Pilipinas, prepared ka. Again, shout out to to Miss Antoinette Gasa. Ano din siya, parang financial guru ko din siya. So, nagbibigay siya ng advice on how you allocate your finances. If kailangan ba talaga magbili ng property or not, or kailangan ba magkaroon ng parang emergency fund. So, ano din siya, nagbibigay siya sa akin ng advice. Okay, kung bibigyan mo kami ng advice ngayon. So, syempre, di ba? Sa natutunan mo kay Miss Gaza, okay. parang kailan ba dapat kumuha ng property muna? I mean, age or anong Hindi, time? Kailan pwedeng kumuha ng property? Para sa akin, if una mo na is i-check mo na yung finances mo, yung salary mo, and then sabi nga nila, wag muna yung extra luho. So dapat kung talagang tawag nito, bigyan mo na yung property na bibilhin mo. So mag-allocate ka, let's say 10% or 15%. And then disiplina, of course. So later on, matutunan naman siya. So unang deduction sa sa salary, yung mga property mo. Then later on, yung mga personal hindi naman siya luho, pero mga personal wants mo lang. So ilang years mong pinag-ipunan, di ba kinuha mo, for example, 2018 yung bahay mo, ilang years mo siyang binuno para natapos mo tong bahay to? Nag-start ako, siguro parang nag-start talaga ako na mag-save na para dito. Nung nag-start ako sa HR na. Yung mga 2013, 14, ganun. So medyo matagal din, parang 5 years din pagkapos na kasi hindi naman ganun kalaki yung sahod ko. So parang ko siya, and then mas tinabi ko yung mga pera ko doon for that specific project. Wow! Congratulations! Kasi di ba nakakatuwa, madalang sa mga Filipino tatanong natin kung kailan akuha ang first million niya. Kasi most of the time, pag tatanungin natin, wala. Pero pag ganito, nakaka-inspire na ikaw, ang tagal-tagal mo na from 2008 up to 2020, nakuha ang first million. So, kailangan natin ng 12 years para makakuha. Pero for sure, may mga din naman. May mga, of course, may mga ups and downs. Oh, yes. Diba? May mga holdbacks. Pero at the end of the day, yun nga, disiplina, and then kung meron ka talagang goals na gawin to, gagawin mo talaga siya. So, totoo naman, kasi talagang dapat talaga may goal tayo. Kasi kung walang goal, parang ang hirap kung saan tayo pupunta. Exactly. Pero, ikaw, nakakahabi mo kanina, hindi mo na-imagine na makapag-travel ka din sa Paris. Ano na ba yung na-travel mo? Yung unang outside country ko na travel is sa Hong Kong. Yung family, yon. And then, yung kapatid ko kasi nasa UK. And then, sabi niya, Kuya, gusto mo magbakasyon, sama ka sa amin. So, parang sumama ako sa itinerary kasi wala akong alam sa travel talaga. Nagpunta ko ng UK, nagpunta kami ng Scotland, and then after Scotland, nag-Spain, and then France, and then Italy. Talagang umikot ka din sa Europe. Sumama na ako sa kanila actually. Sabi ko, anong plano? Sama na ako. Wow, nakakatawa. Para makatipid-tipid din. Oo, kasi pag ikaw lang. Ikaw lang, oo. Pero nagta-travel ka din alone, mag-isa. Hindi ako nakapag-travel mag-isa. Meron talaga akong kasama din sa HR din siya. Shout out to Dennis. Mahilig din siya mag-travel. Tsaka si Miss Antoinette. Nag-travel din kami niyan. Wow, nakakatawa naman yung ganyan, di ba? Na yung mga OFW ngayon na mga may pinagdadaanan or what, na patuloy lang tayong mangarap. Kasi in the future, we don't know, as long as maging mabait ka, kasi maliit din ang Dubai. Exactly. Ang liit ng Dubai, parang pag may ginawa kang kasalanan, lahat malalaman. Di ba yung ganyan agad? Kaya parang, ano-ano yan na, kilala mo to, kilala mo pala to, ganyan-ganyan. Kaya parang, be good talaga sa ibang tao. Ikaw, ngayon, mag-isa ka sa kwarto. Ay! I mean, ang akin, kamusta naman yung love life mo dito? Wala, actually, walang progress. Walang progress. Walang progress. So, pagiging OFW, anong pipiliin mo? Love life o career?
Well, okay na yung career ko ngayon. Oo. Pero wala, I mean, for now siguro, siguro I'm learning to meron ako nabasa lang na na podcast. Sabi doon na pag nasa peak o nasa parang hindi naman nasa lahat Oo, na. gets ko. Nasa Parang lahat. Sabihin mo na yun. Career, Oo, ganyan. hindi Tapos may pwede. kulang na Oo. isa. Dapat daw, hindi ka maghintay. You have to take action. Yes! So you have to go for dating, you Yes. have to meet new people, you have Yes. to go out from your comfort zone sa bahay mo. So you have to, Landi. di ba yung pang lang? Oo, gets acquaintance it. lang. Oh. Pero totoo yun. yan. Sabi which is totoo naman. Kasi daw, minsan daw yung tao, let's say, yung let's say, may gusto makipagkilala sa'yo, Oo. pero nasa yung, let's say, nasa peak ka na ng career mo, Sobrang yung hindi ka na busy. maabot, Oo. parang sila, na-intimidate, Yes, totoo mag-approach. yun. Oo. So, dapat, ikaw ang mag-approach. Yes. You have to, start the ladder. Hindi totoo naman yun. Kasi Di ba? Oo. nasa iyo na lahat. Pagkaso iba na intimidate. Hindi, totoo. Hindi ako pwede dito Oo, kasi okay, masyado kaso baka mamaya ako mahirap lang ako. Alam mo, parang ganun, di ba? Parang ganun, oo. Which is, in reality, nangyayari talaga siya. Kasi, parang hindi ka rin talaga mag first move, kumbaga, walang mangyayari. Kasi pareho kayong parang, okay, ayaw mo naman. Di ba? So it means, from the time na punta ka doon, you're really busy talaga building your career. Building talaga. parang si Burj Khalifa. Hindi kasi di ba? Parang I think you're Oo. really busy doing that na nakalimutan mo na yung sarili mo. Actually, ang time na yun, di ba ako 25 pa ako, parang nung time na yun, parang ka rin parang you're physically, mentally, Eager ka talaga. Oo, talaga, Oo. di ba? Kahit Motivated. gagawin mo, Oo. kahit split shift, lahat, para lang ma-please mo yung amo mo. Di ba? Nung time na yun. Hindi So, kasi yung ganyan, yung talaga mostly managers, ganyan. Dedicated kasi, dedicated, oo, gagawin ganun talaga talaga, lahat. Pero oo. during that time, pag na-stress ka, hindi ka lumalandi. hindi. Straightforward, hindi. Nagpunta lang ng mga bars dati with friends. At nagkatrabaho. Safe answer. Hindi kasi, di ba? Hindi, Parang, kailangan mo yun. Kailangan Oo. mo makipag, halubilo. Yes, Makipag-socialite sa mga tao. Oo. Kasi otherwise, baka pagbalik, alam mo yun. gets ko. Oo. Parang, ang hirap na lang na ginagawa mo Ginagawa mo lahat, lahat, tapos hindi ka naman sumasaya, sumasaya. exactly. Yung pera lang yung nagmo-motivate sa'yo. Sa'yo, Sometimes, iba nga sa sobrang tipid naman. correct. Do you think, dapat ba sobrang tipid ka na parang yung sarili mo kahit hindi ka kumain ng gusto mo? No, you have to reward yourself. Yes. Hindi naman everyday mag-reward ka. Di ba? Naubos na sa reward. At least siguro, like, let's say, kung meron ka talagang gusto na, let's say, kainin or bilhin, and then, sabihin mo, okay, within a month, punta ako dyan. Within a month, bilhin ko dyan. So, at least man lang, para bang maano yung pinaghirapan mo, makompensate siya na, okay, deserve ko talaga to, and I'm happy doing it. Yeah. Oo. On your first salary as an HR, ano yung binili mo na feeling mo na budol ka? Kasi para sabi mo, reward ko to, pero ay, budol pala, Parang, ko, hindi siguro siya budol, pero siguro yes na, budol na lang. Kasi, siguro yung cellphone. Nung time na yun kasi parang mahilig ka pa sa gadget, ganyan. Siguro yung cellphone, tapos pagdating mo, ay hindi pala siya yung gusto ko, parang gano'n. Parang, ano lang. hindi, parang yun yung pinaka-reward na ginawa mo talaga sa sarili mo. Oo, Kahit medyo mahal, oo. at least sumaya ka. Sumaya Tapos, ka. it's a sign of, HR na. Nakakangat. Nakakangat konti. Hindi kasi ka from waiter, syempre, pa sa HR ka, parang sa sarili mo rin, naging confident ka. Totoo Na yan. sobrang, wow, ganito pala ang feeling ng office lang. Hindi pa Office ganun, lang, di ba? office Pero, lang. syempre, sometimes, kahit mayabang ka, sa isip mo lang. wala, Pero you're not, kasi maganda yung character mo eh. You're not telling them. Okay lang doon na minsan maging confident tayo. Pero, hindi mo papakita sa kanila na, ako, eto Correct, ako. Di ba? Kasi sometimes may ganyan tayong feeling sa sarili natin. Pero, That's human nature. yes. Oo. Pero sa sarili Dali lang natin. natin. Wag na natin pakita, okay, ganito tayo. Di I-broadcast. ba? Hindi kasi din naman tayo nag-judge pag ginawa mo na yon na parang nagyabang ka, may sinabi kang Correct. masama sa ibang tao. True. So parang, naging HR lang to, dating waiter Tsaka, to. tsaka hindi happy sa iba. Yeah. Yung sa mga success ng iba, tapos parang
negative. Yeah, eto, yan. Yan yung tatanungin ko sa'yo ngayon. Hindi, yan yung tatanungin ko sa'yo. As being an HR from a waiter, crab mentality ng mga Filipino, mayroon kang na-experience na ganun. Kasi despite na may mga nagmo-motivate din sa'yo, may nagda-drug ba sa'yo? To be honest, lang siguro sa circles ko, wala naman ako na experience. Very ano naman sila, very supportive naman sila. Siguro yung hindi siya nagda-drag, siguro yung lang, yung mga side comments lang na, ano dyan, mahirap dyan kasi ganyan. Parang they never, ayun yung sinasabi ko, may mga tao nagsasabi ng mga negative thing, but the thing is hindi pa nila na-try yun. Hindi pa nila nagawa yung gano'n. Hindi pa sila nakarating doon. So parang yung mga lang, mga herses lang, mga rinig-rinig lang sa office. Wag dyan kasi, tawag dito, papasukin ka ng Saturday niyan. So parang mga yung parang ma-discourage ka. Pero at the end of the day, ikaw pa rin magde-decide sa sarili mo. Totoo. Yun naman talaga. Kasi yung mga kaibigan natin, kung sino man nakapaligid sa atin, sila is nagbibigay ng suggestion, especially sa love life. Exactly. Only suggestions. But the thing is, you're the master of your own soul. Exactly. So it means, ikaw yung magde-decide para sa sarili mo. Totoo. Diba? So grabe yung inspirasyon na binibigay mo sa mga taong hindi ngunit waiter lang, hanggang waiter na lang. Waiter. Diba? Hindi, Professional waiter. Professional waiter. Yun nga, parang hindi dahil nani sila ngayon, Exactly. hanggang nani na lang sila. True. As long as nangangarap tayo, talagang darating yung time, hindi natin alam, pag, sabi nga nila, when God can move the mountain, we don't know kung alam mo na, kung ano may pinagdadaan, kung ano man tayo ngayon, hindi natin alam kung ano tayo bukas. Exactly. Yeah, but we have to decide for ourselves. Exactly. Kung hindi tayo mag-decide and then nakatunga nga lang tayo and then nag-wait lang na mangyari, walang mangyari. Dapat you have to step talaga. Yeah. And baby step also is very important. Kahit paunti-unti. Yes. And then kung gusto mo talaga ma-reach yung goal mo, yung ambition mo, then you have to do it. You have to take action. Yes, totoo yun. Worth it ba lahat ng pagod as an OFW? Para sa akin personally, yes, worth it. Bakit? Siguro una yung okay, let's say if meron kang yun nga, kung gusto mo mag-travel, nakapag-travel ka, if you want to eat something na gusto mo talagang kainin kasi sa previous mo hindi ka pa nakapagkain, 'di ba? And then siguro yung kung babalikan mo talaga siya, makita mo talaga yung parang yung pie dati, yung pie lang na quarter lang yung nabuo mo. Ngayon, kaya mo na kaya mo punan yung buong pie. So parang ganun lang yung perspective ko. Regarding that, worth it siya. Worth as it an talaga OFW. as an OFW. Pero at the end, yun din. Depende pa rin sa iyo kung paano mo siya i-gauge yung sarili mo, kung paano mo siya ipapatay yung sarili mo, kung paano ka as an OFW. Kasi at the end of the day, marami ka talagang makakasalubong. Di ba? Hindi mo alam kung sinong siguro isang CEO, tapos yung character mo, nagmaldita ka, o di ba? Yung parang ganun lang. At the end of the day, be kind, and then, dapat yung character mo talaga very pleasing sa mga tao. Hindi naman yung pwedeng apakan ka. Decent na na tanungin ka. Simple kasi minsan tayo pag may simple lang na tanungin, parang nairita na tayo. Alam mo, especially sa mga fast food, you have to be kind kasi at the end of the day, hindi natin alam kung ano mga pinagdaanan nila. Hindi, may kanya-kanyang problema kasi yung mga tao, especially you've been naging waiter ka. Pagiging waiter is medyo mahirap din talaga. I tried it before na maging especially working student. Gigising na maaga, pagdating sa school talagang totoo yung makakatulog ka. Pagkatapos kaya hanga ako sa mga waiter kasi nakatayo ilang oras, pagkatapos may magagalit na customer and everything, pero kailangan nilang control yung sarili nila. Galit ang customer, galit ang manager, galit ang kitchen, imagine, di ba? Pagkakawin lang yung kitchen, saka saka yung waiter kasi kailangan ito bilisan. Siyempre, di naman naiintindihan na dun sa kitchen ganito. Pero grabe. Pero yun nga, ang bottom line kasi dyan is kung paano ka makipagsalita talaga. Kasi kung pareho kayong malakas ang tingin, alam mo yun, high temper,
hindi nyo talaga ma-solve yung issues. Okay. Sa 18 years mo dito, ano yung pinaka natutunan mo na pwede mong isuggest sa mga tao na OFW na mag-i-start dito sa United Arab Emirates na minsan hindi nakakahanap ng trabaho pagkatapos nawawala ng pag-asa? Para sa akin, of course, alam naman natin sa sarili natin sa Pilipinas kung ano yung kakayahan natin, kung ano yung mga skills natin. Kung meron pa tayong time, then we have to develop. Kailangan natin attend ng mga training, mag-TESDA, then develop. Para pagdating mo dito, very strong yung yung skills mo. And then, as much as possible, you have to get experience. At least 1 year. Para pagtanungin ka ng interviewer, at least makapag-relate ka doon sa experience na yon kasi nadaanan mo na siya. Yeah. And then, siguro consistent talaga ako sa character. Very important talaga yung character mo. Yun talaga yung magiging passport mo kung ano man yung goal mo sa life, professionally or personally. Big factor talaga siya para maging successful ka as an OFW. Yeah. So, never stop learning. din Never stop talaga. learning. Kasi until now, nagle-learn pa rin ako. Hindi pa rin ako nag-stop, nag-research pa rin ako kung ano yung mga update today sa HR. Dati din ganun na sa F&B pa ako, nag-update din ako kung ano bang mga update sa tawag dito, sa food and beverage industry. So everyday, for me, everyday is a learning process. Never-ending Yeah, learning never-ending talaga. So, as an OFW, as an 18 years living here in the UAE, what's your goal in life even though that you're already successful in life? Ang goal ko in life, personally/professionally, gusto ko talaga mag-encourage ng mga OFW na tawag nito, magbigay give back to the community sa ating mga OFW or sa Pilipinas. Kasi at the end of the day, hindi ka naman makakarating dito kung hindi ka nag-study, kung hindi mo na-meet yung mga taon tumutulong sa'yo. So, yun ang goal ko na someday, makapagbigay din ako ng any type of community project. With maybe sa school or maybe sa local government. So, or maybe dito sa UAE na pwede mong i-share sa mga OFW. Wow, nakakatawa. Saka gusto din ni Kuya pala mag-vlog. So, may YouTube ka na ba? Wala, meron ako YouTube during the pandemic, pero gusto ko siguro siyang i-revive. Which is ibang ibang Kasi topic. being professional na parang ganyan kung paano yung dapat gawin nila or what motivation katulad ng ginagawa natin. So, you can also start with that, di ba? So, grabe. Nakakatuwa yung life ni Kuya JC dito sa United Arab Emirates. 18 years, pero 18 wala years. ka pang plan umuwi ng Pilipinas. Kailan mo plan mag-for good? Sige, kasi yan yung mahirap sagutin sa totoo mga OFW na kumikita dito na malaki. Ang tanong sa mga OFW is, kailan mo plan mag-for good kung kumikita ka na malaki dito sa United Arab Emirates? Para sa akin, personally, hanggat kaya mo pa mag-work, then work. Kung ano man yung naipon mo, then you have to invest. Pero hindi lang yung invest na basta lang meron kang property. So you have to think something na umuupo ka lang and then pumapasok yung pera. So actually, meron akong kausap si Miss Vange. Sabi niya, shout out to Miss Vange nasa Pilipinas, dating HR director ng Dusitani. And dating OFW ng Dusitani. And then, nag-ask ko ng advice sa kanya. Sabi niya, pwede daw mag-loan and then magtayo ng parang arcade ng tawag ito, building, tapos paupahan. And then, ganun lang. Upo ka lang and then every time na may magre-rent, din yun ang pambayad mo sa loan. At the end of the day, maging sa'yo yung property na yun. Yeah, totoo naman yun. At least, di ba, nakakakuha ka ng mga ideas sa mga taong handa rin tumulong para sa'yo Exactly. na, alam mo, based on their experience. And then you're doing that. Okay? So, ayun, maraming salamat Kuya JC. Grabe yung kwentuhan natin. Saka grabe yung pagiging successful as an OFW dito sa United Arab Emirates na ang tagal. Alam mo yun, na sometimes hindi natin may imagine, ay, 18 years na pala tayo dito. Because ang bilis ng panahon dito sa Dubai. Sobrang bilis, di ba? Sobrang bilis, as in. Parang natutulog ka lang, gigising ka, work ka, mag-badminton ka, kakain ka. Tapos, ay,
2008 to 2026 na pala kayo, di ba? Correct. Kaya parang, yeah. So, pero syempre, huwag natin kakalimutan enjoy in life. Huwag Yes. natin kakalimutan maghanap ng love life. Yes! Totoo yan. I mean, at the end of the day, it's again, it's a human nature talaga. Yeah. Kailangan mo rin ng katuwang. Yes, totoo. Kailangan mo rin, alam mo, magtatawa ka ng sarili. Hindi Wala, totoo. kailangan mo talaga din ng circles. Yeah, Oo. kailangan mo ng circles para talagang yung mga magli-lift sa'yo, magre-reto sa'yo. And everything happens for a reason. Go with the flow. And also, kung may opportunity, that's the most important thing na sinabi ni Kuya na once opportunity knocks, so grab it. Kasi hindi nga lahat ng opportunity is nandyan lagi para sa atin. Exactly. Yeah. Maybe after 2 years or 3 years, and then iba na naman yung gusto mo. So, hanggang andyan, and then tanggapin mo siya. Yes. I'm sure hindi siya madali. It's not an easy, Yeah. tawag nito. Easy decision. Or pagdadaanan mo. May mga ups and downs yan. So, you have to be ready. But, at least alam mo yung focus mo. Alam mo yung goal mo na ito. Yung gusto ko Parang mangyari. The Alchemist no? Oo. Kahit anong pagdaanan mo Pagdaanan sa life, dapat kung alam mo yung goal mo sa life, yun talaga mismo. Kaya we have to set goals in our life. Totoo yun. Yeah. So, maraming salamat Thank you so ulit kay much. JC. Thank you. And yeah, praying and hoping na sana mas maging okay ka pa dito sa UAE. Yes. Yeah. Lahat tayo. Maging Yeah, okay. inshallah. Okay po, thank you so much po. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.